Chairman ako. May I know if we have a copy of the management contract? COA. This is from the COA, sir. COA submission. COA submission. Submitted this morning. Subscribe and sworn to. Sir, Subscribe and sworn to. certified copy lang? Certified. Certified true copies. May I know from COA whether this management contract is shall we notarized? Madam Chona, the one being asked by Chairman Akop is the management contract that you have submitted to this committee. Please answer po. The management contract, Your Honor, is under Annex U. That's the management contract. And Yes. duly notarized po. Duly notarized. It was duly notarized, Your Honor, on April 23, 2008. Thank you. Mr. Chair, Yes, please proceed. before we leave the former two councilors, hindi po ba kayo konsehal noong 2008 nung nagsimula yung management contract? Hindi po ba? At sinabi nyo kanina, pre-terminate po ninyo. Yes. Pero, hindi naman po yata nakuha nyo dahil pumayag po kayo na nagkaroon po ng holdover contract up to 2013. Kung babasahin ko yung record. Please use the microphone. Salamat po. Your Honor, natapos po ang term ko nung 2010. From 2001 to 2010 lang po akong konsyel, Your Honor. Yes, Vice Mayor, kayo po ay konsyal din nung panahon na yon, di po ba? Hanggang 2010 din lang po ako, Sir Chairman. Kasi pursuant to the records that I have, ang management contract with option to purchase was from 2008 to 2011. There was supposed to be a pre-termination. Nandito naman sa record. However, in 2011, hindi naman po natuloy yung pre-termination kasi pumasok po yung inyong local government into a holdover contract prior to the sale of the facilities in 2013. So in other words, yung holdover contract is from 2011 to 2013 nung nagkaroon na po ng pagbenta ng BWS. Di po ba? Vice, kasi hanggang 2010 ka lang, then you were not Opo. anymore re-elected. Hindi na, tumigil ka. Yes, Vice. 20... 2013, are you Hindi an na po. elected official? Hindi na po, Sir. Hindi rin. Mr. Chairman. Sino yung elected official dito 2013? Sinong tinuturo mo, Vice? Please. Si former Councilor Kasapo po. Councilor Kasapo, please answer the query. Because during the time you're an incumbent councilor. Regarding doon sa purchase agreement po at saka po sa yung holdover, halos hindi ko na po matandaan, Your Honor, at medyo matagal na nga po. Pero sa sunod po ay aalamin natin kung para po detalyado po yung sagot ko. Ang ibig po ninyong sabihin, hindi nyo po alam kung ano nangyari nung panahon na yon. Yun po ba ang gusto nyo sabihin sa amin? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor, dahil hindi ko po matandaan. Kayo po ay naimbitahan dito sa committee hearing na ito. Siguro pangalawang beses na po, di po ba? Yes, Your Honor. Ako na first time na dumating dito, binasa ko po lahat ng dokumento tungkol sa issue na ito. Kapal nga eh. Apo. Pero ikaw, na involved dito, hindi mo man lang binasa kung ano nangyari nung panahon na yon. Your Honor, Alam mo naman, natatawagin ka rito at tatanungin ka. Yes, Your Honor. Yung ba ang gusto nyo sabihin sa akin?
May idea po tayo pero hindi po O ano po konkreto. yung idea ninyo? Nung nag-gold over po ang Aquadata, ang tinerminate po ay gusto po ng local government unit ay yung pag-hold over ay dapat ay ibalik sa local government unit yung kanilang kinuha. Hindi ba yun ang nararapat? Opo, Nung opo. natapos yung kontrata in 2011, dapat yung pagmamanage ng BWS, dapat yung local government unit na dapat. Di ba? Yes po. Ayun po, ginawa po at hindi ko na po lang ma-recall kung yung pangyayari niyan ay hindi ko na po maalaala. Your Honor, pasensya na po. Kung bakit nagkaroon ng holdover contract. Yes, opo. Kung hindi po nyo alam, ibig sabihin, pwedeng hindi dumaan sa konseho yung pag-approve ng holdover contract. Ganun po ba? Sino? Meron pa po din member din po ng Sangguniang Bayan nung date na yon, 2010 to 13. Mas bata po sa inyo. Opo. Sino po? Kasi baka matandaan niya. Sino po? Please identify yourself. Mr. Chair, Your Honor, isa po ako sa mga konsehal nung panahong 2010 to 2013, Mr. Chair. Thank you. Isa po ako sa mga konsehal po nung panahong yun, Mr. Chair. May papaliwanag niyo po ba kung bakit nung dapat ma-terminate yung kontrata with Aquadata noong 2011, bakit nagkaroon po ng holdover contract? Na dapat, ang management dapat bumalik po sa munisipyo. Yes, Mr. Chair. Ang pagkakaalala ko, Mr. Chair, nagkaroon po ng pre-termination contract po ang LGU po at Aquadata to pave way po para doon sa privatization po, Mr. Chair. Kasi po mas nakikita po ng Bayan ng Bawan that time na mas magiging advantageous po sa amin kung mapaprivatize na po ang waterworks system, Mr. Chair. Kung ganun po, bakit po kayo pumasok sa isang holdover contract na disadvantageous to the local government of Bawan? Kung inaalaala nyo pala yung kapakanan ng inyong munisipyo. Mr. Chair, kung tama po ang pagkaalala ko, Mr. Chair, kasi sila po ang may hawak ng operation that time, Mr. Chair. Sino po? Ang Aquadata po. Pagdating po doon sa operational, pagdating po doon sa... Wala po doon ang issue eh. Yes, Ang Mr. issue po doon is dapat tapos na ang kontrata noong 2011. Tama. Yes, Mr. Chair. Bakit po kayo pumasok uli doon sa holdover contract? Samantalang pwede naman na kayo na mag-operate habang binabalangkas ninyo yung privatization na sinasabi po ninyo. Mr. Chair, nung panahon yun, Mr. Chair, yun pong operation po ng waterworks system po, sila po lahat ang nag-iintindi at nag-aasikaso po nung panahon yun, Mr. Chair. Kaya nagkaroon po, palagay ko, sa akin pong opinion, ng holdover kasi matitigil po kasi yung service po ng waterworks system po sa amin kung hindi po papasok doon sa holdover. Kasi sila po talaga yung nag-ooperate po that time ng operation, Mr. Chair. Yung pong holdover contract lasted for 2 years. Tama. Kasi nagkaroon kayo ng privatization in the year 2013. So 2 years din yung holdover contract. Mr. Chair, hindi ko po sigurado yung exact date po, Mr. Chair. Sorry po, Mr. Chair. Nandito po sa record.
Binabasa ko. Yes, Mr. Chair. Kung yun po nasa record, Mr. And Chair. yun pong condition ng original contract, yun din ang condition doon sa holdover contract. 95.5 pa rin ang sharing. Yes, Mr. Chair. Yes. And it's still grossly disadvantageous to the local government of Bawan. Yun ang hindi nyo may paliwanag po sa amin. Bakit kayo pumasok sa isang management contract? Mr. Chair. Luging-lugi ang inyong munisipyo. Mr. Chair. You're recognized, please. Mr. Chair, para lang po sa konting background po ng patubig po sa amin pong bayan. 2007 po, 2002 pumasok po ako bilang SK Municipal Federation President po ng Bayan ng Bawan. Aware na po ako na may problema po kami sa tubig at kuryente. Halos lagi po kaming mapuputulan sa NPC sa panahon po ni Mayor Hermy Dolor at nadakda na po rin ni Mayor Ryan po yung problema po sa tubig. Halos marami pong lugar sa aming bayan na halos 2 oras lang, 1 oras lang ang tubig. Halos minsan po wala. Pag nag-brown out, wala po kaming tubig. May mga pagkakataon po talaga na matataas na parte po ng aming bayan, hindi na po nadadatnan ng tubig, Mr. Chair. Lagi po kaming may disconnection notice na puputulin po ang aming kuryente, ang power supply. Sa panahon po nung amin pong panunungkulan, Mr. Chair, hindi po namin pwedeng hayaan na mawala po ang supply po ng aming kuryente. Kasi pag nawala po ang supply ng kuryente namin, wala din po kaming tubig. Paano po yung mga ospital? Paano po yung mga bata na papasok Sandali sa... pa, excuse ha. Yes, Mr. Chair. Excuse, sorry to cut you. Alam na po namin yung Yes, sinabi po. na yan yung last hearing. Yes, Mr. Chair. Now, but still, ang sinasabi nga dito, ng committing to, your intention, your good intention, Yes po. is not an excuse to violate the law. Tama? Yes po, Mr. Chair. And what are the laws that has been violated based on the COA audit report? The BUT law, provision of the BUT law, Republic Act 9184, Yes po. ayun, hindi pwedeng maging basis nyo yun. Yes po, Mr. Chair. Yung process hindi nyo susundin, just to justify, ay hindi tayo makabilyan dito. Yes po, Mr. Chair. Diba? You are a legislator. Yes, sir. You legislate local laws, ordinances, and resolution, di ba? Yes po, Mr. So Chair. alam niyo po yon. Apo. Yung intention po, hindi pwede ma-justify ng intention yung processes at sa mga rules and regulations that should be followed. Yun pong usapin dito. Now, for example, yung kurente, tingnan nyo, nagpa-advance kayo ng 2 million, then 20 million for the kuryente, no, for the electricity, payment of electricity. And that's in violation of the Graft and Corrupt Practices Act. Di ba? Mr. Chair, Yes. pagpamanhin po ninyo, Mr. Chair, nung oras pong yun, Mr. Chair, guided po kami kasi hindi naman po kami abogado, Mr. Chair, guided po kami nung aming legal consultant, Mr. Chair. Sorry, Councilor, that is not an excuse. I am not also a lawyer. Hindi rin ako abogado. Pero inaaral ko po. Kasi po, I take my oath to my constituent in this country. Sinasahuran po tayo ng taong bayan. And we have to do our job. It's not an excuse that you are not a lawyer during the time. Because you are being elected by the people. And the trust and confidence of the people is given to you. Diba? Yes, Mr. Chair. Ang tanong si Chairman Akop, simpleng-simple lang po. Pumayag kayo, hold over. The same content of the contract, 95% profit sharing in favor of Aqua Data. Grossly disadvantageous. Now, ito lang, before I recognize once again, Chairman Akop, ganito lang po. Mr. Morales, are you familiar with the registration of
of the Aqua Data since its incorporation? Your Honor, no po. No. Okay. COMSEC, Ma'am Chuna, do you have a copy of that? The SEC registration of Aqua Data? Yes, we have a copy. And the possible amendments, because we have now a new, Okay. I presume that we have now a new management. Yes, Your Honor. Okay. As stated by Mr. Please submit to this committee, Ma'am Chuna, no? And COMSEC is directed also to require the SEC to provide us the original, the first incorporation and the latest. Kasi gusto ko lang pong tingnan pati yung capacity ng Aqua Data. Second is all those incorporators. Kasi nagdududa na ako dito na may conflict of interest dito. Baka negosyo to ng mga opisyal ng Bayan ng Bawan. Kasi malinaw po, 95% to 5% profit share. Tapos in the past 3 years, karga pa yung PS at saka MOE. Saan ka nakakita nung ganong klaseng kontrata kung hindi man, di ba? Pasensya na po, but we have to dig deeper on this. Alam ko nga po, tapos na tayo. But ma'am, please na lang po. Submit na lang po para maaral lang po natin para for the exigency of time. Kasi po, hanggang 12 lang tayo. Kahit initially, madiscuss natin mamaya yun sa plaza.